Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo ang bagong e-travel departure card kung saan makikita nyo na ang inyong UEC information habang nagre-register kayo. Paano yun ilalagay? Madali lang guys, kaya wala kayong dapat ipag-alala. So para makapag-register na kayo sa inyong e-travel departure card ay pumunta na kayo sa website ng etravel.gov.ph. Pwede naman nga guys sa eGov app, pero mas preferred ko pa rin mag-register through e-travel website dahil mas madali dito. So after nyo mapasok yung website ay ito yung lalabas. So again guys, sa may mga account na lalo sa mga nakabakasyon ngayon ay kailangan nyo lang mag-login para makapag-register kayo sa inyong e-travel departure card kapag pabalik na kayo sa ibang bansa. Pero sa mga wala pang account ay dyan kayo sa baba sa create account. At dahil nga may account na tayo, ay kailangan na lang natin mag-login. Yung password at email address na ginamit natin nung nag-create tayo ng account sa eTravel. So after natin makapag-login, ay ito yung lalabas. Pindutin nyo lang ngayong New Travel Declaration. At dito guys, dahil nga pabalik tayo sa ibang bansa or pupunta sa ibang bansa, ang pipili nyo dyan is Departure Leaving the Philippines. And after that, click Continue. At bago nga ako guys gumawa ng video tutorial, may isa akong video na in-upload na ang nakalagay sa UEC ay no record found nung pinili ko ang OFW. Pero ginawa ko ay nag-acquire ako ng UEC exemption. At after ko makapag-generate ng UEC ay automatic nang lumabas ang UEC information ko nung pinili ko yung OFW. Dahil guys, integrated na ang mga system ng DMW, Bureau of Immigration at ang Bureau of Customs. So kapag may UEC ka na at magre-register ka sa eTravel, ay automatic nang lalabas ang UEC information mo. At kapag clinic mo na yung view details, ay makikita mo dyan ang mga detalye ng inyong Overseas Employment Certificate. Dito naman sa traveler type, ilalagay nyo aircraft passenger. At dito naman sa name of airlines, ilalagay nyo kung ano yung airlines na sasakyan nyo at yung flight number. Dito guys sa airlines, take note na hindi dito kasama ang domestic flight mapa-international man or sa Pilipinas. For example, manggagaling ka sa ibang lugar sa Saudi Arabia papunta sa Jeddah. From Jeddah, doon ka manggagaling pauwi sa Pilipinas. So, hindi kasama guys or hindi considered as connecting flight yung unang sinakyan mo dahil nga parehong bansa lang. Napakarami kasing nalilito dito. At kapag may connecting flight naman kayo sa Dubai Airport o kaya naman sa Abu Dhabi Airport, napakarami nagkakamali dahil nilalagay nila sa country of transit ay Abu Dhabi United Arab Emirates or Dubai United Arab Emirates. Ang country dito guys ay hindi kasama ang Abu Dhabi or Dubai dahil ang country dito ay United Arab Emirates lang. Dito naman sa airport of origin, ilalagay nyo kung saang international airport kayo sa Pilipinas manggagaling. For example, Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. At dito naman sa date of departure, ilalagay nyo yung flight nyo papunta sa ibang bansa na makikita nyo sa inyong ticket. Dito naman guys, sa connecting flight, i-check nyo ang box kung may connecting flight kayo. At ilalagay nyo yung country of transit or yung bansa na dadaanan nyo. At airport of transit at date of transit. Pero kung wala naman kayo connecting flight, ay huwag nyo i-check yung box. Dito naman sa country of destination, ito yung bansa na pupuntahan mo kung saan ka nakatira or kung saan ka nagtatrabaho. At dyan naman sa airport of destination, yung airport na lalapagan mo sa ibang bansa, for example, Dubai International Airport. At yung date of arrival nyo na makikita nyo sa inyong ticket. Meaning ng date of arrival guys, dyan sa eTravel is yung lapag nyo sa ibang bansa or sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho bilang isang OFW. At dito naman sa destination address, ilalagay nyo yung address ng tinitirahan nyo sa ibang bansa. And after that, click Next. At lalabas na itong Customs Declaration. Dito naman guys sa Customs Declaration, mostly naman sa mga OFW, ay wala naman ang dala-dala pabalik sa ibang bansa or mamahali na nakalagay sa kanilang bagahe. Kaya i-click nyo lang yang No. At lalabas ito. Pirmahan nyo lang gamit ang daliri nyo. And after that, click Next. At lalabas itong family member. Kung wala naman kayong kasamang family member na magta-travel, i-click nyo lang yang Next. At lalabas itong You're not traveling with a companion. I-click mo lang yang Yes. At lalabas itong New Travel Declaration Summary.
scroll down nyo lang at i-click nyo yung submit. So, lalabas na itong congratulations. And after that, eto na yung e-travel departure card QR code nyo at ready to go na kayo. So, ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time. Just for clarification purposes lang po, because not everybody has a smartphone. How do we accommodate those who do not own smartphones? Lalo na po yung mga senior citizens po natin. Pati na rin po kapag dead po ang kanilang data or even when the app is down. Yeah. Ang e-travel po, if I answer po the question, ginagawa po yan kahit 72 hours before ka po na bumiyahe. So, hindi po ibig sabihin na saka ka lang mag-i-travel pag nakalapag ka na po sa Pilipinas. So, ibig sabihin, kahit po yung kamag-anak mong gagawa in behalf of you, o yung halimbawa, family kayo, hindi kinakailangan naman na isa-isa silang gumawa ng trabaho kahit yung isa lang, no? Like kami, pag bumibiyahe kami at may dala kaming senior citizen, ako na lang ang bahala sa mga anak ko. Kaya yung e-travel na version ngayon, mapansin niyo po, meron po siyang family declaration po. Isa pong enhancement din po yan po ng ating e-travel. Pangalawa po dyan, na another enhancement dyan ay hindi lahat kasi may cellphone, no? Baka naman nakaligtaan or first time niyang mag-travel. Meron pong dineploy ang Department of Transportation with their help and DICT. Nagbigay po kami ng tablet po yan at meron na pong area po ang mga airport ngayon na pwede pong doon pumunta para doon po siya gumamit po ng e-travel. Just in case po na nakaligtaan niya or hindi niya nagawa yung application po ng e-travel. Pero po ang nagiging enhancement din po dito yung announcement, no? Kaya kayo nag-uusap-usap po kanina ang transportation sa immigration na kailangang sulatan na natin yung mga airlines na doon pa lang sa airline pa lang, doon sa pinanggalingan pa lang. Sinasabi na doon na dito pa lang sa bansa na to, mag-e-travel ka na. That's right. And dadagdagan ko yon kasi sa DMW naman, sanay kami mag-handhold with our public, with our clients. So, kung halimbawa hindi adept at a smartphone, unang-una, nabagi ko nga kanina, pwede pa rin yung internet-based systems that preceded the smartphone app, no? Which means, kung halimbawa, sa isang computer monitor at home or wherever else, pwedeng gamitin yon. Hindi naman kailangan smartphone app lamang. Pangalawa, nabanggit ni Yusek Dave, pwede yung mga kamag-anak. Pwede si ate o si kuya o si anak na adept at the IT, no? Para tumulong doon. Pangatlo, hindi rin namin inaalis yung face-to-face transactions. Ang kaigihan ng digitalized transactions, it eases the traffic in our offices, in our overseas, regional, and central offices. So, kung na-ease na yan, kasi karamihan naman talaga will go through the smartphone and internet-based systems. So that means, pwede na si senior citizen OFW, mas komportable na ang aming facilities ng face-to-face transactions or assistance that we could provide. So nandun pa rin naman, may mga kiosks tayong nakahanda, may mga proper signages, sabihin halimbawa assistance with respect to the OFW pass or securing exit clearances o anumang service ng DMW. Nandun yung mga tao natin whether overseas or here, central office or regional office para tumulong.